Good morning. Punta tayo ng Costco. Today is Thursday. Nag PTO. Kasi mamayang hapon si Nene mayroon siyang check up sa doktor. Yun sa Roseville pa yun eh. Malayo dito sa Folsom. Parang 40 minutes drive kasi traffic din pupunta doon. Kaya nag-decide na lang ako na mag-PTO the whole day. Yun. Then since wala akong pasok, PTO, punta ko ng Costco. Kasi wala na kaming tubig, wala na rin kaming tinapay. Tsaka iikot na rin ako dun sa Costco. Tingnan natin kung ano yung mga bago dun ngayon. Kasi alam ko marami ng yung mga pan-display. Tingin lang tayo, hindi man tayo bibili. Tingin-tingin tayo ng mga pan-display for sa Halloween ba yun? Marami dun at saka mga pang ayun, basta hindi ko alam, basta punta tayo sa Costco, gala tayo ng konti, tingin-tingin, and ayun, bili na tayong tubig and konting pagkain. Masarap gumala pagka ganitong alangang araw. Alam mo parang mabe-break yung cycle ng trabaho. Wala sa schedule. Kaya ngayon Thursday, hindi siya traffic. Wala akong initindig trabaho. Maganda din yung ganito yung mga unexpected ika. At sana hindi masyadong marami ang tao sa Costco kasi gusto kong mag-video doon. Pagka kasi maraming tao, nakakahiyang mag-video. Hindi pa kasi ganun kakapal ang mukha ko. Pero syempre, sa ngalan ng vlog, kailangan nating mag-video, di ba? Tayo shades kasi medyo masakit sa mata yung araw. Ako nga pala ay 3 years na ngayong September sa aking trabaho sa AmerisourceBergen or Cencora. Bilis ng panahon. Nag-start kasi ako doon ay September 2022. Naalala ko kaya ako nakapag-apply doon kasi at that time September 2022. Hindi, September kasi ako nag-start eh. Pero prior to that, meron ako ng COVID ng April yata yun. April 2022. And nung mga panahong yon, pagka nagka-COVID ka, automatic 2 weeks kang pahinga doon ka sa bahay. Paid naman yon. Ang alam ko may bayad ako nun eh. Pero hindi ka pwedeng pumunta sa office. So 2 weeks akong naka-isolate sa bahay. And then syempre nung naiinip ako, nag-check ako ng mga hiring. And nakita ko mayroon silang hiring para sa process engineer dito sa AmerisourceBergen. And click apply syempre. Pag click apply ko, syempre sinend ko aking resume. Meron nang tumawag sa akin na HR. Parang initial interview. So chinek lang ko yung experience ko, kung anong aking degree, yung mga ganun. Dinouble check lang kung tama ba yung mga pinaglalagay ko sa resume ko. And then after that, alam ko the next day or 2 days yata, nag-send na sa akin ng invitation for a video call interview. And then ayun, ang nag-interview sa akin doon yung director.
director ko dati, tsaka yung isang project manager. Tagal din noon, alam ko parang an hour and a half yung interview namin. Interview ng ayun, yung syempre yung mga job experiences mo. Parang ano lang, ang alam ko meron din silang mga tinatanong sa akin na kung alam ko yung ganito, ganun. Awa naman ng Diyos, nakapasa ko doon. And then ang alam ko after that meeting or interview noon, hindi pala, siguro mga 2 days after noon. Akala ko kasi hindi, I mean, pagka kasi ganun, bihirang tawagan eh. Pero after 2 days, nag-reach out sa akin yung HR. Okay na daw yung aking interview. But they need to see me in person, or parang in-person interview. And sabi niya, magdadala daw siya sa akin ng details. Hindi ko na-expect na yung in-person interview ay sa Dallas, Texas. So at that time, 3 years ago, nandun ako sa may Bay Area. And then ayun nga, nagpadala yung HR na ganito, kailangan punta ka dito sa Dallas, Texas. Meron kang 3 hours na in-person interview. And ayun, binayaran nila lahat, yung plane ticket, yung hotel, yung car rental, even pagkain. Sagot nila lahat. And then nagtaka ako bakit 3 hours yung haba ng interview. Yun pala, meron ng mga case study na ipapagawa sa akin on the spot. So meron silang mga data na binigay sa akin. Tiningnan kung ano yung gagawin ko doon sa data, ano yung approach ko doon sa data na gano'n. Yun, so nabot din kami ng 3 hours. Pero yung 3 hours na yun, meron din dong parang getting to know, meron ding 18 ako doon sa mismong pinaka office, pinaka production floor, warehouse. Ayun, then after that, merong yun nga, question and answer, presentation, and to make the long story short, pagka-uwi ko ng 2 days lang ako sa actually 2 days lang ako sa Texas, sa Dallas. Pagka-uwi ko, meron akong email na I got the job, parang ganon. Parang they were impressed and I got the job. So syempre tuwan-tuwa ako. At ayun, tinatanong kung kailan ako makapag-start. Pero hiningi muna yung aking mga requirements, yung aking diploma, transcript of records. Ano pa ba hiningi sa akin? References, ayun, importante yung references. So binigay ko yung aking at that time yung details ng aking boss. Ang alam ko tinawagan nila eh. Parang 3 yung hiningi sa akin references. So yung boss ko at that time and yung 2 pang previous boss ko. And ayun, 3 years na. Ang bilis, no? And yung 3 years na yon, eto lang yung trabaho ko since nung nag-work ako. Eto lang yung trabaho ko na everyday, iba't iba yung aking ginagawa. I mean, hindi siya repetitive. Yan, 'di ba pagka nasa production, nasa manufacturing, parang everyday papapasok ka ng 6 AM, labas ka ng 3 PM. Alam mo na yung gagawin mo in cycle kasi meron kayo. Parang naka-schedule na everyday pare-pareho ang ginagawa mo. Dito sa aking trabaho ngayon, wala pa akong araw na pareho yung aking ginawa. And to be honest,
hanggang ngayon nag-aaral pa rin ako sa sobrang laki ng company, or probably sa sobrang laki ng aking responsibility. Kasi hawak ko kasi mostly sa West Coast, iba't ibang state, iba't iba kasi yung parang setup nila. Pero most of the time ang trabaho ko kasi data gathering, data analysis. Pagka napunta ko sa doon sa mismong site, ayun, nag-observe, nagta-time study, data analysis pa rin. Ayun, more on numbers. And then ngayon nasa project ako, gumagawa naman ako ng mga facility layout, yung mga activity work instructions, yung mga ganun. Ayan. Masaya yung trabaho ko ngayon. Hindi lang ako, syempre, pero pinirmahan ko to kasama to sa condition ng work, yung travel. Kasi nung una excited pa, pero nung nagtatagal, kasi every other week merong kailangan pupunta sa ibang state, sa ibang office. Nakakapagod din minsan. Saka syempre kung meron kang pamilya, kagaya ko, meron akong 2 anak tsaka si misis. Pag umaalis ako, parang nasa kay misis lahat yung responsibility sa bahay, yung paghahatid sa mga bata, paghahanda ng pagkain, yung everything. Kaya ayun, tingin ko yung trabaho kong ito more on sa mga wala pang anak. Ayun. Wala pang responsibility masyado. Pero yun, nasa usapan naman ninyo yun Pero yun lang ang aking parang pinaka-cons dito sa aking trabaho. Everything else is okay. Ang dami kong experience na nag-gain, marami akong natututunan, marami akong namimit ng mga tao. Nakakapamasyal ako ng libre. Parang all expense paid lahat nung trip ko pagka pinadala nila ako sa iba't ibang state. And considering na ako ay hindi naman ako born dito, nakikita ko yung iba't ibang state. So nakapunta tayo ng Minnesota, Colorado, Seattle, Hawaii, saan pa ba? Chicago, Florida, Atlanta, Salt Lake City. Ayun. At madami pa. Alam ko marami pang 50 states. Meron kaming mga branches sa lahat ng states. Ayun. Dito na ako sa Costco. Napahaba aking kwento. Pero anyway, ayun. 3 years na ako dito. And hindi pa rin ako napopromote. Hindi naman ako naghahangad ng promotion. Okay na ako sa aking kung nasan man ako ngayon. Wala akong stress, wala akong problema sa work. Ayun lang. And ayun, baba na nga tayo. Hahaba lalo ang aking kwento. Ayun, dito na ako sa Costco. Switch. Mahal na rin $524. Ito yung sinasabi kong mga bagong pan-display. Maganda Magkano daw ganito? Mahal din. Naka-sale sila $79.99. Dati siyang $109. Ganda,
Ito naman, mas mura to. 59.99. Ang ganda, oh. Ang ganda mga pan-display, oh. Nakasale lang ano, $30 off. Ito maganda, flashlight, no? Meron kaming ganito. Pero parang iba na yung style niya. Si Stitch. Ganda, oh. Sanang bumili nito eh, kaso mamahal lang eh. Maganda to sa harap ng bahay eh. Ayun, chocolate. So, saan tayo bibili yan? Tayo nagka-extra pera na. Pero ito maganda yung poste. Kanong ganong poste sa bahay? $149. Mahal din. Pero maganda. Wilson. Mura lang pala kung ganito eh. Leather. Leather ba to? Ganda eh. Gaganda ng ano, bulaklak. Sunflower. Itong gusto kong hose eh. Masyado lang mahaba. 100 feet. Bili tayo ng ano, ito, peach. Favorite to na ano eh, ni Nene, tsaka ni Mrs. Yung grapes eh, sawa na si Nene eh. Hindi, nasasayang lang. Yung strawberry, ganun din eh, sawa na si Nene. Pero magaganda strawberry dito. Ito, strawberry. Oh. Puntahan natin. Ang gaganda ng strawberry dito. Malalaki. Ito. Ang ano ko lang kasi, si Nene, hindi na masyado nagkakakain nito. Kaya, sasayang lang. Eh. Meron din medyo maliliit. Pero ang lang ko, itong ganitong maliit, medyo, ano to, ganito yung matatamis eh. Maganda sana to, pero nga, sabi ko nga, nasasayang lang. Hindi kinakain ni Nene eh. Kung kainin man niya, kailangan meron siyang yung kasalo. Kasi tinatamad na siyang kumain ng pagkaganito. Kaya, next time tayo bibili niya. Ang lalaki ng pumpkin. $8 isa. Makabili na kaya nito? Laki oh. Ito na kaya aking matanghalian. Mahal pala. 17. Baka hindi ko maubos. Ang dami kasi. Lalaki. Lalaki ng serving. Bili muna tayo ng tubig. Importante yung tubig. Ito ang tubig. Kuha tayong dalawa. Nakuha tayong tubig.
Lang bilili ko coffee, itlog, tinapay, soda, tsaka yung tubig nasa baba, tsaka to chicharon, tsaka yung peach. Ito lang muna, then saka na lang ulit pagka kailangan. Dito tayo sa self-checkout. Okay na tayo, uwi na. Ang ganda ng kotse, oh. Kia. Wala ko to, AV9 to eh. Kia electric. Siya ay 50,000. Meron siyang discount. AV9. Ganda, oh. Ayun. Palis na ako ng Costco. Kakain sana ako ng hotdog. Pero ang daming tao sa food court. Iniisip ko, baka doon na lang ako kumain sa sa In-N-Out. Maiba naman. Medyo matagal na rin akong hindi nakakain doon. Tsaka napapaibig ako sa Angel's Burger. Kamoy kasi yun ng Angel's Burger sa Pilipinas. Kaya kain tayo sa sa In-N-Out. Kain tayo ng ano tawag doon? Double. Tsaka yung french fries nila doon. Masarap yung french fries nila doon. Tsaka yung soda. We'll see. Malapit lang yung dito sa Costco, yung In-N-Out. Parang mga kung 5 minutes 5 minutes drive. Ito less than 5 minutes eh. Kaso nga lang medyo may mga stop crossing kasi dito. Kaya naabot na mga 5 minutes. And saan ito pupunta? Okay. Alright. Shoutout nga pala kina Arvin tsaka kina Shane. Kasi parang 2 weeks ago nag-invite sila kasi birthday ni Armioni. Yun, doon kami nag-dinner. Shout out din kay kay Kuya Per. Tinuruan niya akong mag-poker. Sponsor niya ako eh. Siya aking banker. Siya aking taga-pondo. Yun, salamat. I appreciate it. Pero yun, hindi man talaga ako mahilig sa sugal eh. Ano lang, pagka may occasion, maganda rin na ganun, mayroon kayong interaction habang nag-iinom, mayroon ganung content. Pero yun, so thank you Kuya Per, kasi inubos ko yung pera mo. Parang naka $40 yata o $50 akong bigay niya. Nakakahiya, talo lahat eh. Anyway, ayun, yun, maganda yung nagpagawa kasi sila Arvin tsaka sila Shane ng landscape, backyard tsaka front yard. Maganda yung kanilang kinalabasan ng kanilang landscaping. Ayos. Ayun. Naalala ko lang. Tutuwa lang ako kasi dumadami na yung aming mga kaibigan dito sa Folsom. And, yun nga pala, kay din, kina Dion, tsaka kina Ralph. Shoutout din sa inyo. Alright, dito na, marami tayo sa In-N-Out. Naku, haba ang pila. Haba ng drive-thru. Dito lang kaya ako makakain sa loob. Pasok tayo sa loob ng In-N-Out. Wala man tayo hinahabol ng oras. Pwede naman siguro ang kumain dito sa loob. Pasok tayo sa loob. Let's see. Park tayo dito. Naamoy ko na burger. Bango. Nakakagutom. Dito tayo sa Do Not Enter.
Hindi ko alam kung kailan ako last time kumain dito ng kasama ang mga bata. Parang 2 months ago o 1 month ago. Ano bang Coke Zero? Coke Zero. Alright. Mukhang masarap. Kain muna ako. Ganda ng kotse oh. Dito tayo.